Hopes o pag-asa. Ito nga yung naramdaman ni Harald nung malapit na siyang maging miyembro ng Holy Knight. Ang buong akala nga niya ito na ang simula ng pagbabago ng tingin ng buong mundo sa mga giants ng Elbaf. Pero it turns out na false hope lang pala ito. At na-realize nga ito ni Shanks sa latest chapter ng manga. Napagtanto niya na itong kilala niyang world government hindi lang pala masama. Bagkos sukdulan pala yung kasamaan nila. Kaya nga sa moment na to gusto nang putulin ni Shanks yung ugnayan niya sa world government. Sa moment nga na to 14 years ago gusto niya nang putulin itong braso niya. Gusto nga niya itong gawin nang sa ganon mawalan na ng bakas ng world government itong katawan niya. Bali isa nga lang yan sa pag-uusapan natin sa video na to. At yes, ito na nga yung analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1171. At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na kaagad tayo sa unang scene ng chapter na to. Itong pagbabanggit ni Scupper Gaban kung gaano kalakas na Harald yung nakatapat nila. Base nga sa pagdidescribe ni Gaban hirap nga sila ni Shanks na pigilan itong si Harald. Si Harold naman pinraise yung lakas ni Loki sa laban nila kay Harald. Meaning sa moment na to 14 years ago hindi pa gaanong malakas itong si Shanks. Pinatunayan nga ni Gaban sa statement niya na mas malakas sa kanilang dalawa ni Shanks si Loki. Bali itong lungkot nga na naramdaman ni Shanks sa pagkamatay ni Harald na sinisisi niya yung sarili niya. Maaaring ito nga yung equivalent ng naramdaman din ni Luffy nung time na mamatay naman si Ace. Kumbaga kung itong pagkamatay ni Ace ang naging motivation ni Luffy na mas lumakas pa dahil sa na-realize niya during Marineford War na wala siyang kayang matalong admiral at hindi niya kayang iligtas yung malalapit sa kanya. Maaaring ganito nga rin yung naramdaman ni Shanks sa moment na to. Pagtapos mamatay ni Harald dito na siya nagsanay at mas nagpalakas pa. Kaya nga 8 taon simula sa moment na to sinasabing kinadena daw niya itong si Loki. Meaning sa loob ng 8 taon mas lumakas pa itong si Shanks na nagresulta sa pagtalo niya kay Loki. Sa sumunod na scene nakita nga natin itong si Imu pati na ang mga Gorosei. Do ang kagustuhan nga ng mga Gorosei paghihigante dahil sa naging pagkamatay ni Harald pinigilan nga ito mismo ni Imu. Nagtataka nga si Im-sama kung paanong natalo si Harald gayong ito daw ang kinukonsiderang pinakamalakas na ancient giant. Idagdag mo pa yung ibinigay niyang power up dito talaga namang nagkaroon nga bigla ng doubt itong si Imu. So sa sitwasyon nga na to maaaring ito yung kasagutan kung bakit all throughout these years na pamamayagpag ng world government hesitant silang atakihin itong Elbaf. Nag-aalinlangan nga sila dahil sa presensya netong si Loki. Sa part naman ng pagkakaroon ng damage ni Imu nung time na mamatay na si Harald mukhang this explains naman kung bakit pili lang ang binibigyan ng kontrata netong si Imu. Kumaga kung totoo nga na ang kahinaan ni Imu yung kamatayan ng mga may kontrata sa kanya, which is ang example itong si Harald mukhang nakikita na nga natin yung itsura ng paparating na final war. Possible nga na bago mamatay si Imu kailangan munang mamatay itong lahat ng affiliate sa kontrata niya, including itong mga Holy Knights pati na mga Gorosei. Kaya naman kaabang-abang nga itong mangyayaring final war. Sa part naman ng pag-i-specify ni Imu na konektado itong Elbaf sa D-Clan na-explain na nga natin ito sa spoiler video natin. Kaya naman kung trip nyo nga itong i-check panoorin nyo na lang. Ngayon mapunta naman tayo sa intensyon ni Loki na gusto niyang isekreto ang lahat ng pangyayari sa kastilyo, which is yung naging sitwasyon ng tatay niyang si Harald at yung naging pagkamatay neto. Dito nga natin makikita na talagang napaka-unselfish netong si Loki. Hindi man niya ipakita sa marami pero ang katotohanan meron talaga siyang mabuting puso. Bali itong scene nga na to parang may nagpapaalala sa atin sa moment na to. Yes guys, yung
latter part ng Syrup Village arc, exactly chapter 40. Kung matatandaan nyo, natalo na nga nila Luffy at Usopp sa oras na to ang main villain na si Kuro. Ngayon kung titingnan nga natin itong panel na to, di ba similar na similar ito sa naging statement ngayon ni Loki na isekreto ang tunay na nangyari sa village nila? Ultimo itong mga panel nga parehas din yung pagkakalatag ni Oda. Hindi kaya foreshadowing ito sa magiging koneksyon ni Usopp kay Loki? Yes, we all know na mababa ang tsansa na magiging miyembro ng Straw Hat Pirates si Loki, since masyado nga itong malaki at isa pa masyado itong malakas. Possible pa na sumali siguro siya sa Straw Hat Grand Fleet, pero sa mismong Straw Hat Pirates nga medyo alanganin. Ngayon yung posibilidad nga nitong Ragnir hindi pa natin kinukonsider. What if at some point itong nabanggit ni Loki sa chapter 1143 na pag-e-emphasize niya na wala daw ni isa ang kayang bumuhat sa Ragnir, si Usopp pala ang makakagawa. Paano kung mabuhat ni Usopp ang Ragnir? Possible kayang ibigay ni Loki itong martilyo niya? Yung hinihintay kaya nating huling miyembro ng Straw Hat Pirates yung squirrel na si Ragnir? Bale wala nga ang problema sa pagsali ng squirrel na to sa Straw Hat Pirates, dahil kahit papano magfi-fit nga siya sa 1000 Sunny. Plus nandito pa si Chopper na capable maipag-communicate sa mga hayop. So interesting what if lang naman yung idea na yan. Anyway, sa huling part nga ng chapter na to kung saan nakita nating nagkapatawaran na itong magkapatid na sila Loki at Harudin, nakakatuwa nga itong moment na to. Although hindi man ipakita ni Loki, alam nating masayang masaya siya na okay na sila ni Harudin, dahil ipinakita nga niya yung excitement niya sa naging pagbagsak ng Draugr. Nakakatuwa nga rin na na-acknowledge ng mga kaibigan ni Harudin na nagkamali rin sila sa pag-judge nila kay Loki. Bali itong part nga kung saan ready na itong si Loki na harapin ang mga Holy Knights, ipapaalala ko lang guys currently nga malubha pa ring sugatan itong si Loki dahil sa ginawang atake sa kanya ni Shamrock. In fact nabanggit pa nga ni Gerd na kakailanganin daw ng ilang buwan pa para lang gumaling ng tuluyan itong si Loki. Meaning yung makikita nating Loki sa mga susunod na chapters na lalaban sa mga nightmare monsters at mga Holy Knights hindi nga 100% na Loki ang masasaksihan natin. Kumbaga naka-nerf si Loki sa moment na to. Kaya naman wag tayong masyadong mag-expect ng mataas kay Loki sa laban niya sa mga Holy Knights. So bakit ba ito ginawa ni Oda? Obviously para hindi ma-outshine yung bida natin na si Luffy sa arc na to. Dahil oo nga naman, kung ang labas mas malakas pa si Loki kaysa kay Luffy sa arc na to, parang papangit nga yung image ni Luffy ngayong Elbaf arc. Pero kahit ganito nga yung sitwasyon, alam ko na excited na rin kayong makita kung ano ang kayang maibigay na lakas netong dalawa na to. Anyway, ayan na nga yung analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1171. Yung huling part nga sa chapter na to na pag-atake ni Loki sa isang Draugr, ginawa na nga natin to ng separate video. Kung trip nyo nga itong panoorin, i-click nyo na lang yung recent video natin. Kung sakaling nagustuhan nyo naman itong video na to, huwag nyo nang kalimutang pindutin niyang like button, dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!